What's up mga ka-TL? Welcome po sa Truth or Lies TV channel. Nandito na naman tayo para magbigay ng mga reaksyon sa mga may init na balita araw-araw. Yun na nga po mga kaibigan, sa araw na ito, dalawang topic po ating pag-uusapan. Una, Kumilik, 2nd Division. Kinansela na ang rehistro ng Duterte Youth Party List. Yan po ang ating himay-himayin mamaya kaibigan. Pangalawang topic mga kaibigan, Harry Roque, fake news daw si SOG Rimulya. Yan po ang ating pag-usapan sa araw na ito mga kaibigan. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag pong kalimutan i-like and subscribe ang ating channel. At ito na po, bago tayo magsimula, intro video muna tayo. At ito na nga mga kaibigan, ayon sa Kumilik 2nd Division, kinansela na ang rehistro ng Duterte Youth Party List dahil sa mga paglabag tulad ng overage nominees, kakulangan na sa publiko hearings at paggamit ng gobyerno sa kampanya. At magkaroon lang po tayo ng konting recap regarding sa issue ng Duterte Party List mga kaibigan. As we remember mga kaibigan, o sa noong eleksyon ay nagkaroon ng 2.3 million votes ang Duterte Party List. Pero nga, even though ganun kalaki or top 2 sila sa mas may pinakamalaking boto mga kaibigan, ay hindi sila na-proclaim noong May 19. Bakit? Yun na nga dahil sa tatlong reklamo regarding sa kanila. At yun nga nating napag-alaman na bago mag-June 30 or sa June 30 na talaga ang final decision kung maproklama sila at hindi. Pero yun nga mga kaibigan, mayroong nangyari. Ito na nga, nagkaroon ng desisyon ang Comelec 2nd Division na ikansela ang kanilang rehistro mga kaibigan. At yun na nga mga ka-TL, dahil sa issue na yun, ang 2nd Division cancel the registration ng Duterte Youth Party List by June 18 and 19 or ngayon yon. So ito yung sabi ng Comelec 2nd Division, sabi dito, the Commission on Elections 2nd Division has permanently canceled the Duterte Youth Party List registration, declaring it void ad initio, invalid from the very start. Sabi nga, this decision stems from 2019 petition asserting violation of legal procedures, failure to publish its registration petition, hold a public hearing, and eligibility concern. Nagkaroon ng rolling mga kaibigan, ang boto ay 2:1 at nanalo na nga yung cancellation ng kanilang registration. Use of overage nominees, ito yung mga ground mga kaibigan. Notably, Ronald Cardema who did not meet youth sector age limits. Pangalawa, exploitation of the National Youth Commission for promotion, improper nominee substitutions, and social media posts and advocating violence. So ito ang tanong mga kaibigan, agree ba kayo sa desisyon ng 2nd Division Comelec or ang lahat ng ito or sa tingin nyo may politika sa likod nito? Yun na nga mga kaibigan, ipagpatuloy natin. If ever tuluyang makansil ito, sayang ang 3 seats nila sa Kongreso. Yan nga po mga kaibigan, sayang po. Pero yun na nga, may issue, may sinabi na nga si Ronald Cardema, if ever talaga matanggal sila, ang papalit daw sa kanilang upuan ay mga leftist or makakaliwang grupo po daw. Yun ang sabi niya. Ayan po. So ano pa ang legal remedy na pwedeng gawin ng Duterte Youth Party List regarding sa issue na to? Una, pwede pa silang mag-file ng motion for reconsideration sa Comelec in bank within 5 days. So ngayon, 18 and 19. So binibigyan sila ng 5 days para mag-file ng motion. After that, if ever ang decision pa rin ng Comelec in bank is kansilang tuluyan talaga yung kanilang registration, ay dudulog na sila sa last resort. Yan na yung Supreme Court mga kaibigan. If ever ang desisyon ng Supreme Court ay tanggalan talaga sila ng registration, kumbaga final na yun ano na po talaga, ma-diminish na talaga ang Duterte Youth Party List. Hindi na sila pwedeng tumakbo for the future election at yung 3 seat nila sa 2025 ay permanently vacated na mga kaibigan. So ang summary sa issue nito mga kaibigan, ang Comelec 2nd Division ay kinansela na ang rehistro ng Duterte Youth Party List sa boto na 2:1. Ayan po.
So ang ground sa mga sa pagkansila ay procedural lapses, publication, hearings, overage nominees, and use of government machinery violation advocacy. Yan po yung ground na pinatol ng second division, kaya kinansila nila, binutuhan na ikansila ang registration ng Duterte Youth Party List. So ano next step pwede gawin ng Duterte Youth? Yun na nga po, mag-motion for reconsideration sila papunta sa Comelec in bank. And then, kung hindi pa rin maresolbang ang problema, idudulong nila sa last resort, yun na yung Supreme Court, mga kaibigan. If ever matalo ang Duterte Youth sa kaso, yun na nga po, mga kaibigan, matanggal yung seats nila sa party list. At the same time, hindi na po sila pwedeng tumakbo in the future election. Ayan po, mga kaibigan. So, kayo na po ang magsabi kung ang basihan ng desisyon ng Comelec ay tila may halong politika o hindi. Yan po, ikomento nyo po sa baba. So yun na nga po, mga kaibigan, dumangop na naman po tayo sa ating sikan na topic. Yun na nga po, mga kaibigan, Harry Roque may mainit na sagot. Fake news daw si SOG Remulla. Yan po ang ating pakinggan sa kanyang mga pahayag sa bidyong ito, mga kaibigan. Kaya ito, mga kaibigan, panoorin na po natin ang video ni Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Naku, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news at pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum. Fake news na naman! Bakit fake news po? Attorney Harry Roque. No? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron dito isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Noong una ako... Naku, mga leftist na naman, mga komunista na naman involved. Ano bang nangyari sa gobyerno ngayon? May kunaybans na ba? Baka, no? Nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya na Napansin nyo ba yan, guys? Sa Kongreso, nabibigyan ng special treatment ang mga leftist, no? Magpapresko, nandun sila lahat. Sa Kongreso talaga. May special treatment sila ni Speaker, no? napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw doon sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Buti hindi tayo natapakan, no? Tuloy natin. Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two Ayan. Fake news in 2 counts na. Ayan po, sabi ni Harry Roque. Tuloy natin. grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So, yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong ID card. Yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos po marehistro po yung aking residence dito, ay magpukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Ayan. So ito ang tanong yan, guys. Grabe yung force na ginamit ng gobyerno para kukunin talaga si Harry Roque doon sa Netherlands, di ba? So, full force sila ngayon. Ito ang question dyan. 3 years na lang sila ba? After ng administration ni Marcos, ganun pa rin ba kaya kaaktibo ang NBI or sino mang naatasan na tugisin si Harry Roque ay magpatuloy pa rin ba or hindi? Paki-comment po sa baba. After ng administration ni Marcos, ganyan pa rin ba katindi ang kanilang force na litisin o kunin talaga si Harry Roque doon sa The Hague?
Second question mga kaibigan, if ever matapos na ang administrasyon ni Marcos, uuwi kaya si Harry Roque dito sa Pilipinas? Yan po, paki-comment po sa baba ang inyong mga reaction. Tuloy natin. Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Eh syempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, syempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly Grabe no. Pag matalino ka, abogado ka, kahit saang country kitapon, ang daming mga opportunities na rating talaga sa buhay mo. No? Katulad ni Harry Roque ngayon. Magiging abogado pa siya doon. My God. Ang galing, no? international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa, no? At bukod po dyan, I have been interviewing quietly with different universities for a teaching job, no? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor. Wow naman. Mag-aabogado pa, maging professor pa. Grabe. Ikaw na talaga, Harry Roque. Ang talino talaga, may gulay, no? Nakakabilib, mga kaibigan. Sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin, no? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan. Mapalayo sa The Hague or ayaw mong palayo ka, tatay. Yun na nga, no? Saang country kaya si tatay if ever matuloy yung interim release, no? Ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings, and after surviving on savings for the past 9 months, kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan ang kinakailangan back to work. No? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, not tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko isang leather shoes lang ang dala-dala ko, at syempre isang suit lang ang dala-dala ko, so kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum nito, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng Confidential, pero bakit niyang dots na sinasabi ni Harry Roque dyan? May mga information daw, laging sinasabi na deny na daw, sa Germany na daw na dami, no? So, yun na nga, sinabi ni Harry Roque na is OG, fake news ka! Ayan, sabi, sinabi mismo ni Harry Roque yan. resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government, no? Wala pong kahit sino na may access, no? Wala kayong database na pupuntahan, at kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po ay nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil Yun na nga, confidential, pero bakit may mga sabi-sabi sa labas ba nun na ito na ganyan-ganyan? Kaya kung sino man ang ating paniniwalaan, mga kaibigan, walang iba kundi si Harry Roque, mga kaibigan. Kasi nga, siya nakakaalam eh. Yun na nga, sinabi niya, highly confidential ang issue na yan or ang usapin na yan. So, walang pwedeng makakaalam between sa IND at saka sa kanya. nagkaroon po ako ng, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB, no? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila.
At siyempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag dyan is right to non-refoulement. Yung karapatan, una-una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa. At pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. So para sa akin mga kaibigan, no, 3 years pa, 'di ba? Bago mag-eleksyon ulit ang presidential election 2028. So, ang mangyari nito mga kaibigan, for the meantime, si Harry Roque magtrabaho muna as a lawyer, as a professor diyan kung saan siya nag-seek ng asylum mga kaibigan. Pero ito ang tansya ko diyan. Sa 2028, na if ever maproklama na si VP Sara as president, para sa akin mga kaibigan, I think kung sino man ang kukunin ni VP Sara as spokesperson, wala nang iba kundi si Harry Roque yan. Kung agree po kayo sa sinasabi ko, paki-comment po sa baba. Agree ba kayo na si Harry Roque ang maging spokesperson ni VP Sara or may iba pa kayong ikirekomenda na magiging spokesperson ni VP Sara? Ayan po. Tuloy natin ang video. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin, no? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. Correct. At syempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Digong na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami. Disturbong pusa. Tuloy. Na yung pulveronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni Cathy Binag na nung minsan ay inalok siya ng shabu ni First Lady mismo at nakita niya sa dalawang mata na nagsasabu yung presidente at saka yung kanyang dating partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi hair follicle test ang presidente, dapat nga siguro paniwalaan na itong mga paratang na ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang pagkakataon ni Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang na ito. Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, no? Para sagutin nga yung kumakalat na chismis na at sabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato di umano na pag nasa Davao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, para pasinungalingan yan, talagang pinakuha niya ng urinalysis test ang Marcos Jr. at di umano negative. Yan. Yun na nga po mga kaibigan, di ba, napag-alaman natin na pagputok ng video na yun mga kaibigan regarding sa, yun na nga, gumagamit ng pulburon na video, ang pinaka-first suspect talaga nila na si Harry Roque ang mahawak nun at dinala doon sa Canada at doon pinakita, di ba? Kaya parang yan din yun ang basis or dahilan kaya ngayon talaga si Harry Roque ay ginipit kasi nga parang siya ang pinagpunteriyahan talaga na nagdala or may hawak sa video na yun. Kaya ito ngayon ang sitwasyon ni Harry Roque, ginipit na nga. Problema sa urinalysis, talagang sandali lang po talaga yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin at saka napakabilis po ng resulta. Parang minuto pa lang ay meron ng resulta. Kaya nakapagtataka. Pero sabi nga ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, at least nung ginawa nila yung urinalysis, parang natigil. Oo nga no, yung libro ni Vic Rodriguez. Sino nakabasa nun guys? Sa libro ni Vic Rodriguez, kung ano talagang laman nun. Sana meron tayong kopya nun, no? Yung mga parata nga na gumagamit ng pinagbabawal na droga, itong si Marcos Jr. Ngayon, hindi ko maintindihan. Bakit hindi pa mag-hair follicle test na matapos na lahat yan? So anyway, Nako. Matapos na lang yung termino ni Bongbong Marcos, hindi talaga magpa-hair political test yan. Magpa-hair political test. My God, yung it talaga. Hindi yan.
Gaya ng sinabi ko na dati, kaya po talaga ako pinupulbos dahil dyan sa pulboronic video. Nung nagsimula po ang Huwad Committee, ako naman po ay naging miyembro ng 17th Congress. Siyempre, marami pa akong kasama sa Kongreso. Yung panahon na nagsimula ang Huwad Committee, yung mga kasama ko po sa 17th Congress, sila na yung mga bida dahil sila yung mga third-termers. Sila na po nagsabi na pupulbusin talaga ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. At sila na po nagsabi sa akin na pupulbusin ako ni Speaker dahil akong sinisisi sa pulboronic video. Ayan, yun na nga. Ang katotohanan po niyan, nandun ako nung si Maharlika ay isinapubliko yung pulboronic video na yan. At tatapatin ko po kayo, meron akong partisipasyon pag-authenticate ng video. Pina-authenticate po yung video na yan isang beses sa Los Angeles at isang beses sa iba pang bansa. Doon po ang naging partisipasyon ko, doon sa isang bansa pa yan. Kaya lang, ayaw po nila isa-publiko yung resulta bukod sa sinabi nila na authentic talaga yan. Yun na nga, yun ang sinabi ni Maharlika before, di ba? Na meron nag-authenticate niyan, pero ano kasi siya, parang may ano sa gobyerno ba? Eh, syempre, ayaw nilang masira yung relasyon ng US tsaka Pilipinas. Kaya, as much as walang case or walang kaso, walang nagawang paghihiring regarding dyan, hindi siya lalabas, hindi siya magbibigay ng public opinion or opinion regarding sa issue na yan. Pero yun na nga, nagbigay na nga ng payag si Maharlika na ngayon na nga, na-authenticate na yung video na yun, hindi siya AI. Ayun. So, yun na nga, pronouncement lang naman yun. Siyempre, ang ibang tao ayaw maniwala talaga regarding sa mga sinasabi din ni Maharlika. Kasi nga, ang iba rin, ang mga ano talaga ng iba na marami ding sinasabi si Maharlika daw na fake news. Kaya, isa din yung parang question mark na, duda kami dyan sa pronouncement ni Maharlika na yung pinakita niyang result sa pag-authenticate sa AI, totoo hindi. Parang ganun ang nangyayari dyan. Kaya, actually, hindi natin ma-blame talaga ang tao kung sinong paniniwalaan, kung sinong totoo at mali. Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. So, ang mangyayari lang dyan, abang-abang na lang tayo mga kaibigan sa mangyayari, sa mga susunod pang mangyayari. So, nung sinabi naman nila na authentic yan dahil sa mga iba't ibang mga test na ginawa, nagkaroon ng kumpiyansa. No? Na gumawa kami ng due diligence para masigurado na hindi naman kami magpapakita ng fake AI. Pero siyempre, nagkaroon talaga ng konfirmasyon yan. Oy, FYI lang guys sa videong ito, kaso na-cut ko lang eh. Nasa likod si Maharlika yata kumakain. Si Maharlika kaya itong kumakain eh, nasa likod. Hindi lang sa pamamagitan ng isang computer program, kundi sa pamamagitan ng isang expert witness. Na pangalawa na po. Ayan. Pangalawang expert witness na po yan nung pinadala ni Maharlika yan sa Los Angeles sa isang eksperto sa Hollywood, no? Para suriin at ang conclusion ay hindi nga siya fake AI. Pero malinaw po na itong mga tanim kasong ito at saka yung pagigigil sa akin ng mag-asawang Marcos ay dahil dyan sa pulboronic video. Ang tanong, bakit sila gigil na gigil kung sinasabi nila fake AI naman yan? Di ba? Human na Tama. Bakit gigil na gigil? Kumbaga, nag-explain na ang police, ang NBI na ito fake AI to, fake news. Then afterwards, ganun sana, di ba? experience dictates na kaya sila gigil na gigil, mukhang naisa publiko yung ayaw nilang malaman ng publiko na sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero alam nyo, lumang balita na naman yan kaya nga hindi ko alam ba't sila gigil na gigil sa akin. Yeah. Rolling Stone magazine, nung estudyante pa sa Oxford, hindi po siya nagtapos pero nag-aral siya sa Oxford, sinasabi na siya ang tagabili ng kilong cocaine para sa kanya at para sa kanya mga kaibigan sa Oxford, di ba? Yan po yung nakasulat. Ba't di nila dinamanda ang Rolling Stone magazine kung yan ay hindi totoo? Pag sinama-sama mo yung mga ganyan, yung artikulo, yung testimonya ni Agent Morales na meron siyang informant na nakakita talagang gumagamit sila ng pinagbabawal na droga sa isang condominium dyan sa Makati, si Cathy Binag, at saka yung sinasabi ni Presidente Duterte, talaga namang hindi ka na masisisi kung ikaw ay maniniwala na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Well, lahat naman po itong mga test na ito, magagamit po lahat yan. Kasi ako naman, sinumpahan din ako ng disbarment dahil dyan sa pulboronic video na yan. At syempre, ang ating depensa, linagay muna natin yan sa isang computer test program para malaman kung yan ang AI. At ang resulta ay, it is not AI at po pwedeng puntahan mismo ng hukuman yung same site na ginamit namin, no? Para kaya siguro matagal din mag-file ang kaso kasi kung mag-filing kaso na, yun na yun magre-request na kasi ang husgado dyan Kumbaga, sa Bisaya pa,
ma maokay og taman, maotingkay og taman, mabusisi og taman. Kaya yung mga dapat hindi malaman, malaman tuloy. Kaya diyan siguro dahilan din kaya medyo yung ano nila ginawa nilang way of pangigipit kang Hariro kay ibang way. Malaman na hindi siya fake AI. Pangalawa, yung formal na pag-aaral na ginawa ng isang Los Angeles expert. Hindi pa po kami nag-give up doon sa unang nag-authenticate niyan. Kaya lang kasi, yung nag-authenticate ay kabahagi ng isang gobyerno. At ayaw ng gobyerno ngayon na maapektuhan ang bilateral relations kung sila ay maglalabas ng report na talagang hindi yan fake AI dahil na-recognize sila kung sino yung nasa video. Nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yung sa video, dun sila nagsabi, hindi kami maggagawa ng written report. Sasabihin lang namin sa inyo na authentic talaga yan kasi pag ginawa namin ng written report, maapektuhan yung samahan ng bansa nila at ng bansa ng Pilipinas. Ayan. Pero wag po kayo magkaroon ng kahit anong duda. Authentic po, thrice over yung pulboronic video. Dahil Ayan. Oh. Rinig yung pronouncement ni Harry, okay? Authentic daw talaga. Ano masabi niyo mga kaibigan? Totoo o hindi? Authentic ba talaga ang video o hindi? Ayan po. Pero sinabi na nga ni Harry Roque ngayon, authentic daw talaga. kung bakit talagang gusto nila akong dikdikin, dahilan kung bakit ngayon ako'y humihingi ng asylum, ang basehan ko po ay yung unjust prosecution. Yung wala talagang saysay na paglilitis sa akin ng tanim kaso. Pantakin ninyo, non-bailable, syndicated human trafficking. Walang kahit sinong biktima na nagsasabi na rinecruit ko sila, na gumamit ako ng dahas para pagsamantalahan ang In short, walang witness or victims na nagreklamo. Wala, no? Lupit kanilang gawain. Walang kahit anong ebidensya na ako daw ay nakipagsabuatan sa kahit sinong nag-recruit para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Oh, tapos ikukumpira nila ako na bakit si Laila de Lima hinarap. Si Laila de Lima, 15 nagsabi tumanggap ng pera galing sa mga drug lords. Ako ni isang biktima, walang lumulutang. Sige nga, palutangin nyo kung sino yung biktima na di umano rinecruit ko. Ayan, palutangin na yan. Pero, ilang buwan na ba? Wala, di ba? My God, big question talaga, no? At ako ngayon ay nahaharap sa non-qualified, non-bailable human trafficking. Wala ni isang testigo. Kaya yan po ang Kaya, sang-ayon ako dyan, yung tipong papailan ka ng kaso na alam mo namang hindi mo ginawa. Tapos ang sabi ng iba, harapin mo kung wala kang ginawa. Against ako dyan. Yung tipong, kung wala kang ginawa, kasi daw, sign of guilt daw yan, yung umiskapo ka, tinakbuhan mo. Sa tingin ko hindi. Katulad nitong kang Harry Roque, if ever, makukulong ka, walang bail, dahil sa kasong hindi mo naman talaga ginawa. Ipagpalagay natin doon sa nangyari kang Senator Pampilo Lacson. 'Di ba? Hindi siya nagpahuli, nagtago siya. Kasi nga, kung ang kaso mo non-billable, tapos alam naman natin dito sa Pilipinas na pag magkaso ang tagal matapos, 'di ba? So if ever guilty ka or hindi, magtiis ka sa kulungan kasi nga non-billable. 'Yun ang diyan 'yun ang problema diyan Magtiis ka. 'Yun ang iniwasan ni Harry Roque na makulong ako sa ganitong paratang, wala ngang ebidensya, walang witnesses. Non-billable ang kinaso sa akin tapos 'di ba? Kaya sangayon ako diyan na umiskapo ka muna habang inaano pa ang kaso. Mas maganda. Agree ako dyan. Iba namin ni Laila de Lima. Si Laila de Lima, 15 kung hindi ako nagkakamali. I could be wrong, pero at least minimum 11 yan. Kasi in-interview ko po silang lahat. Dinala po sila sa Camp Aguinaldo, sa Camp Aguinaldo, doon sa barracks doon. Isa-isa po silang in-interview. At ako nagbigay ng rekomendasyon na mukha namang totoo mga pinagsasabi ng mga testigo, bagamat lahat sila ay sentensyadong mga kriminal. Pero since lahat naman ng mga pangyayari na kanilang tinatayuan ay nangyari sa loob ng Muntinlupa, siguro maintindihan naman natin kung bakit ang mga testigo ay sentensyado. Kasi nga, yung mga pagbibigay ng pera, yung mga pagbibigay ng special treatment, lahat po yan nangyari sa loob mismo ng bilibid. No? Sino pa makakakita niyan kung hindi yung mga nakakulong mismo sa bilibid. So anyway,
Importante lang po na pasinungalingan ko na naman ang latest na sinasabing ni Secretary Remulla at bibigyan ko lang kayo ng paalala ha. Take two na po si Secretary Remulla. Una, sinabi niya, marami raw akong ginagamit na passport. Anong sabi ng DFA? Iisa lang ang Ayan. In other words, unang fake news daw yung marami daw siyang passport. Din itong pangalawa naman, ang pangalawa, passport ni Harry Roque. mm, Ngayon na naman, sinabi nila, denied ang asylum. Sinasabi ko, nako, wishful thinking po yan. Para ako'y mapauwi, makulong, madikdik dahil sinisisi nila ako sa pulboronic video. Hindi po yan mangyayari. At habang sila ay patuloy na nagsasalita, na nais talaga nilang makuha si Harry Roque, lalo kung lumalakas sa aking kaso para sa aking asylum. So dapat nga po siguro mag-thank you ako. Pero siyempre, mas gustuhin ko na matapos na itong rehimen ng Marcos Jr. Dahil talagang napakatindi na po na mga hinaharap ng ating kababayan. Hindi po solusyon si Marcos Jr. Siya po ang pangunahing problema natin, nadagdagan pa ng gera ngayon sa gitnang silangan. oh my God, hindi daw solution si Marcos. Problema daw siya. So yun na nga po mga kaibigan, mag-iwan po tayo ng katanungan. Ito ang tanong mga kaibigan, mapauwi ba kaya talaga ni SOG Remulla si Harry Roque dito sa Pilipinas? Ayan po. Mapauwi ba niya ba talaga o hindi? Ayan, paki-comment po sa baba mga kaibigan. Ayan po. So yun po ang pahayag ni Harry Roque. Sinabi niya na nakadalawang strike na daw si SOG Remulla sa fake news. Unang fake news, marami daw siyang passport at pinabulaan nito ng DFA na isa lang. Din sa pangalawa naman nito daw, dininay na daw yung asylum niya na final. Hindi daw yan totoo. So yun na po mga kaibigan. I think that's it na lang po sa ating So yun po ang ating topic sa araw na ito mga kaibigan. No. So yun na nga po mga kaibigan, narinig natin ang pahayag ni Harry Roque regarding sa sinabi sa pahayag ni SOG Remulla na nandinay na daw ang kanyang application na asylum doon sa Netherlands. Ayan po. So summary lang po natin ang ating topic sa araw na ito. Yun na nga po, ang Duterte Youth Party List ay tinanggalan na ng rehistro. Okay? Sa boto na 2-1 by the 2nd Division of COMELEC. Pero meron pa silang remedy na dumulog sa COMELEC in bank or else mismong sa Supreme Court na. Then yung pangalawang topic natin sa mga kaibigan, si Harry Roque, mga kaibigan, pinabulaan na naman ang sinabi ni SOG Remulla na fake news ang kanyang pahayag regarding sa deny na daw ang kanyang application na asylum sa Netherlands. Ayan po. Kung nag-enjoy po kayo sa ating video ngayon sa araw nito, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at ipasa sa ating mga kaibigan, ating mga kadidiis dyan. I hope nag-enjoy po kayo mga kaibigan sa ating topic ngayon. I hope nag-enjoy po kayo. And I think that's it. See you in my next reaction video. Bye-bye.